Iba't ibang kategorya ng mga hilig ayon kay John Holland. Ang mga hilig ay sumasalamin sa mga bagay na paboritong gawin ng isang tao na nakapagpapasaya sa kanya. Gusto at buo ang kanyang puso sa kanyang ginagawa, kaya naman ibinibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya at hindi siya nakakaramdam ng pagod o pagkabagot habang ginagawa ang kanyang mga hilig. Narito ang iba't ibang uri ng mga hilig ayon kay John Holland. Una, realistic. Ikalawa, investigative. Ikatlo, artistic. Ikaapat, social. Ikalima, enterprising. At ikaanim, conventional. Unang kategorya, realistic. Ang mga taong ito ay mas interesado sa pagbuo ng mga bagay gamit ang kanilang malikhaing kamay o mga kasangkapan kaysa makihalubilo sa mga tao at makipagpalitan ng opinyon. Sila ang mga taong matapang at praktikal at mahilig sa mga gawaing outdoor. Ang mga posibleng ginagawa ng mga taong ito ay forester, radio operator, auto engineer, mechanical engineer, mining engineer, vocational teacher, civil engineer, at technician. Ikalawa ay ang investigative o mga trabahong mas nakatuon sa gawaing pang-agham. Ang mga taong may ganitong interes ay mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa kaysa ang gumawa ng may kasama. Sila ay mayaman sa ideya at malikhain sa mga kakayahang pang-agham, katulad ng pananaliksik. Sila rin ay mapanuri, malalim, matalino, at task-oriented. Ang mga taong may ganitong hilig ay kadalasang economist, physician, anthropologist, astronomer, pathologist, physicist, chemist, production planner, medical lab assistant, at biologist. Ikatlo ay ang artistic o mga taong may mataas na interes sa malaya at malikhaing imahinasyon o malawak na kaisipan. Nasisiyahan sila sa mga ganitong interes sapagkat nakakaramdam sila ng kalayaan na maging totoo. Wala silang anumang estrukturang sinusunod at hindi sila basta napipilit na sumunod sa mga maraming panuntunan. Nais nilang gawin ang mga gawaing may kaugnayan sa wika, sining, musika, pag-arte, pagsulat at iba pa. Sila ay maaaring maging drama coach, language teacher, journalist, reporter, drama teacher, dancing teacher, foreign language interpreter, at philosopher. Pang-apat na uri ng hilig ay ang social. Ang mga taong may ganitong uri ng hilig ay madalas na kinakikitaan ng mga katangian tulad ng pagiging palakaibigan, popular at responsable. Gusto nila na sila ay pinaliligiran ng mga tao at nakikipag-interaksyon sa mga ito. Madalas na mas interesado sila sa mga talakayan ng mga problema o sitwasyon ng iba at mga katulad na gawain, kung saan nabibigyan sila ng pagkakataong magturo, magsalita, manggamot, tumulong at mag-asikaso. Sila ay maaaring nasa mga trabahong education, teaching, social welfare, human development, counseling, health professions katulad ng medicine at nursing. Panglima ay ang enterprising o mga taong magaling manghikayat o mahusay mangumbinsi ng iba upang makamit ang kanilang inaasahan o ang kanilang target goals. Sila ay mga taong madalas na masigla, nangunguna, at may pagkukusa. Subalit, minsan din ang mga taong may ganitong hilig ay madaling mawalan ng pagtitimpi at pasensya. Sila ay maaaring nasa trabaho ng sales and marketing manager, banker, insurance underwriter, real estate appraiser, florist,
industrial engineer at contractor. Ang panghuli ay ang conventional. Ang mga grupong may ganitong uri ng hilig ay naghahanap ng mga panuntunan at direksyon. Sila ay kumikilos ng tiyak at ayon sa inaasahan sa kanila. Sila ay mga taong matyaga, mapanagutan at mahinahon. Masaya sila sa mga gawaing tiyak, may sistemang sinusunod, maayos ang mga datos at organisado ang record. Ang mga taong may ganitong hilig ay maaaring pumasok sa mga trabahong clerical, administrative, time study analyst, business, teacher, finance expert at accountant. Iba pang uri ng mga talino. Ang tradisyonal na pag-unawa sa talino ay kilala bilang intelligence quotient o IQ. Ito ang sukatan ng antas ng pangunawa at kakayahan ng isang tao na kilalanin at malutas ang problema, magsaulo ng mga bagay, at maalala ang mga aralin. Ayon sa psikolohikang pag-aaral, maliban sa talas ng isip, may mga natatanging katalinuhan o kakayahan na dapat mapayabong ng tao upang siya ay magtagumpay sa buhay. Una, ang emotional quotient o EQ. Ito ang sukatan ng emosyonal na katalinuhan, kamalayan sa sarili, at emosyonal na pagpipigil sa sarili. Ito ay nagpapaalam sa iyong kakayahang makaramdam ng simpatya na may kaugnayan at pag-unawa sa iba't ibang pananaw. Ang emotional quotient ay kritikal kapag ang iba't ibang personalidad, individual na pangangailangan at interes ang pinag-uusapan. Ano ang mga palatandaan na mataas ang iyong EQ? Una, may kawasayan sa pakikisama sa kabila ng mga salungat na paniniwala. Sa halip na tumuon sa mga kapintasan o kaibahan ng ibang tao, ginagawa ng individual ang kakayahang umangkop. Pangalawa, ang mga taong may mataas na EQ ay tumatanggap ng mga pagkabigo at natututo sa karanasan sa halip na sisihin ang iba. Pangatlo, kapag umamin sa kanilang mga pagkakamali, batid ng mga kandidato ang mga emosyon na dumadaloy sa kanilang mga aksyon. Matutukoy nila ang mga mahusay na mga solusyon sa hinaharap. At panghuli, bukas sila at humihingi ng constructive feedback. Nais nilang malaman kung paano sila makakaganap ng maayos para matugunan o malampasan ang mga hamon. Pangalawa ay ang adversity quotient o AQ. Ito ay ang kakayahan ng tao na harapin at malampasan ang mga mahirap o mapaghamong sitwasyon. Maaaring masuri ang EQ sa pamamagitan ng pagmamasid sa kung paano tumugon ang isang tao sa mga pang-araw-araw na hamon at mas makabuluhang problema. Gaano sila katapang sa mga oras ng kawalan ng katiyakan o kapag nahaharap sila sa mga hadlang o hamon ng buhay? Naghahanap ba sila ng mga direktang solusyon at maaari ba silang umangkop kapag ang mga iyon ay hindi sapat upang matugunan ang isang komplikadong problema? At ano ang abot ng epekto kapag nakakaranas ng kahirapan? Bukod sa kung paano sila pinangangasiwaan ang mga hamon, nilalabanan ba nila ang mga kahirapan na nakakaapekto sa iba pang mga gawain? Panghuli ay ang social quotient o SQ. Ito ang sukatan ng iyong kakayahang bumuo ng isang pangkat ng mga kaibigan at mapanatili ito sa loob ng mahabang panahon. Katulad ng EQ, tinutukoy ng social quotient ang cultural fit at kamalayan sa sarili. Matutukoy ng social quotient ang kakayahan ng isang tao na magtrabaho sa iba't ibang kultura.
Ang mga taong may mataas na social quotient ay may kamalayan sa organisasyon. Kinikilala nila ang mga hindi nakatalagang tungkulin sa lugar ng trabaho upang tukuyin ang mga pinuno, nag-iimpluwensya, at mga tagasunod. Naiintindihan ng mga matataas ang SQ, ang power dynamics, at pinapalakas ang mga kasanayan sa komunikasyon sa pamamagitan ng pagkilala sa pinagbabatayan. Ano ang mga palatandaan na mataas ang EQ ng isang tao? May kakayahang makipag-ugnayan sa mga tao sa mga di-verbal na paraan. Ang pagpapakilala ng sarili bilang mapagbigay at bukas. Kakayahang maimpluwensyahan ang mga sitwasyong panlipunan upang matugunan ang mahalagang layunin ng grupo.